Lagi ko pong sinasabi, kahit napakaganda ng mga programa, ng mga proyekto ng national government, kung hindi po sisipagan, kung hindi po gagawin ng magandang trabaho ng ating mga local government, ang taong bayan wala naman pong mararamdaman. Kahalagahan ng direktang ayuda sa mga lokal na pamahalaan sa gitna ng umiiral na krisis sa gitnang silangan, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Based on the report, GCash and e-wallet po yung una namin ginawa, pero may mga drivers po natin at saka yung mismong e-wallet companies, no, they're having a hard time verifying po yung if this is the same e-wallet account po. So might as well, sabi namin, para hindi na mag-antay yung mga chuper and operator, we'll do a special payout na lang. Mga chuper, tiniis ang mahabang pila, makakuha lang ng fuel subsidy. Verification ng e-wallet account, nahilan. Kaya face-to-face muna ang payout ayon sa Department of Transportation. Well, the defense team is not here to lose, di ba? So, binuo kami, we only have one target. It's not just to win, but actually to show the general public and the people of the Philippines na walang katiwalian, na walang katotohanan sa mga ikangay katiwalian na binabato sa ating Vice Presidente. Kampo ni Vice President Sara Duterte, nanindigang walang katiwalian ang pangalawang Pangulo sa kanyang termino. Pinababalik na confidential funds, hindi pa pinal ayon sa kanyang abogado. Dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, kinumpirma na nakapag-deliver ng 500 million pesos na commitment kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. And as I said yesterday, he's stoical. We didn't build up his hopes either about this decision or about the jurisdiction decision yesterday. He did ask me, what's the evidence? As I said at the confirmation hearing, what's the evidence to show that I actually committed these murders which they say I committed? International Criminal Court o ICC bubuo ng panel of judges para sa formal na paglilitis kay former President Rodrigo Duterte. Dating Pangulo nananatiling kalmado kasunod ng confirmation of charges. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Walang vice-presidente na maaasahang dadalo sa susunod na pagdinig ng House Committee on Justice sa darating na April 29 kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nananatili ang paninindigan ng kanyang defense team na ang Kamara ay hindi ang tamang venue o lugar para sagutin ng pangalawang Pangulo ang mga alegasyon laban sa kanya. Ito ang balita ni Jed Neresina. Well, the defense team is not here to lose, di ba? So, binuo kami, we only have one target. It's not just to win, but actually to show the general public and the people of the Philippines na walang katiwalian, na walang katotohanan sa mga ikangay katiwalian na binabato sa ating Vice Presidente. Buo ang tiwala ng defense team ni Vice President Sara Duterte na mapapabulaanan nila ang lahat ng mga akusasyong ibinabato laban sa pangalawang Pangulo sa ginawang impeachment proceeding sa Kamara. Nanindigan si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Sara sa impeachment case, na walang basihan ang mga akusasyon ng katiwalian laban sa Vice Presidente. Ipinaliwanag din ng isa pang abogado ng pangalawang Pangulo na si Attorney Sheila Sison na kahit tila kamangha-mangha o napakalaking halaga ng pera na binanggit sa pagdinig ng House Committee on Justice, hindi ito sapat na ebidensya na bahagi ito ng katiwalian o transaksyong konektado sa isang unlawful activity. Bagamat may mga ulat nila ng suspicious transactions mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, wala umanong napatunayan na ang mga ito ay konektado sa anumang aktibidad na labag sa batas. I think what we also need to remember is
despite the alleged amount that were presented yesterday, doon sa sinasabi nila na AMLAC reports, ng SDRs, PTRs, etc. Walang kahit ano na sinabi rin ang AMLAC that any of these SDRs or transactions was linked to any unlawful activity. Yun ang dapat na malinaw. And I think yun ang dapat din natin maging gabay, no? Bago natin paniwalaan o kunin yung mga impormasyon lamang na inilalatan sa ating harapan. What I'm saying is, before we draw any conclusions, again, we should look at the fundamental issue. Samantala, binigyang diin ng defense team ni VP Duterte na sa usapin ng impeachable offenses laban sa vice-presidente. Tanging ang mga aktibidad mula noong 2022 o ang simula ng termino ni Duterte bilang pangalawang pangulo ang dapat maging saklaw ng anumang impeachment proceedings. Kailangan malinaw sa atin kung ano ba talaga ang sakop ng isang impeachable offense. Diba? Very clear naman po sa Sara Duterte versus House of Representatives yung huling desisyon ng ating Supreme Court ng impeachable offense only refers to offenses allegedly committed while the impeachable officer is occupying that impeachable office. So we're talking about 2022 to present. So kailangan po malinaw sa atin yon. And of course, legally, kung pwede lang, we will confine ourselves to that. Giit ni Attorney Powa na hindi dapat isama ang mga issue noong mayor o vice mayor pa ito ng Davao City dahil hindi naman siya impeachable officer sa panahong iyon. Of course, para sa amin hindi. No? Because obviously, ano ba ang purpose ng impeachment? Diba ang basis ng impeachment is meron tayong impeachable offenses. So, yung mga 2000, may 2005 pa ba, 2006, 2007, na hindi naman siya impeachable officer, hindi na yan saklaw ng impeachment proceedings. Samantala, kinumpirma ng depensa na wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng desisyon mula sa Commission on Audit o COA hinggil sa disallowance ng confidential funds at kaugnay ng ipinababalik ng komisyon na 73 million pesos na confidential funds ng tanggapan ng Vice-Presidente. Ipinaliwanag ni Attorney Powa na hindi pa pinal ang desisyong ito. Ngayon, pagdating sa restitution, hindi pa po panahon para pag-usapan ang restitution because hindi pa po final yung decision na yan. Let me clarify that. No? After a decision is rendered by the commission proper that is adverse, in this case, to the accountable officers of the OVP, meron pa pong 30-day period within which we can file an MR or we can, or actually, upon denial of the MR, or motion for reconsideration, we will go up to the Supreme Court based on Rule 64 of the Rules of Court. At yan po ay nasa COA rules mismo. Doon lang po sa desisyon ng Supreme Court magiging final itong disallowance na ito. Sa kabila ng mga usapin sa impeachment, nagpahayag ang defense team ni VP Sara na handa nilang pabulaanan ang lahat ng paratang oras na magsimula ang formal na paglilitis sa Senado. Ito anila ay habang inaantay rin ang desisyon ng Supreme Court sa kanilang petisyon laban sa kasalukuyang impeachment proceedings ng Kamara. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ang Malacanang na walang mali sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang sabihin nito na nahuli na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Czech Republic. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maliwanag ang sinabi ni PBBM at Justice Secretary Frederick Vida. Hindi anya nanggaling sa Pangulo ang salitang aresto, kundi ang sinabi ng Pangulo ay nasa kustodiya ng Czech Republic si Ko dahil sa kakulangan ng proper documentation. Dagdag ni Yusek Castro na huli Zaldico dahil sa immigration concerns ay na rin anya kay DOJ spokesperson Atty. Polo Martinez. Tiniyak naman Executive Secretary Ralph Recto
na gagawin ng pamahalaan ng lahat para maiuwi si Ko sa Pilipinas. Be rest assured, gagawin ng ating pamahalaan ang lahat ng dapat magawa para maibalik si Saldico. Tinawag ng ilang mambabatas sa pag-iinsulto sa publiko ang alegasyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na muna'y paglabag sa panuntunan ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Samantala, naninindigan naman ang isang miyembro ng House Justice Panel na walang paglabag ang impeachment proceedings ng Kamara sa mga reklamong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So, tingin ko, obvious ho na nagpapalusot lang at wag naman ho natin gawing bobo yung mga kababayan natin kasi medyo nakaka-insulto ho yung paliwanag. Tinuligsa ng House Justice Panel member na si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang anay palusot ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa aligasyong paglabag sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente. Sa nakalipas sa pagdinig ng House Justice Committee, pinuna ang kawalan ng deklarasyon ng cash on hand at cash in bank sa SALNs ni VP Duterte mula 2019 hanggang 2021 kung kailan Davao City Mayor pa ito. Gayun din ang mag-umpisa itong maging pangalawang Pangulo mula naman taong 2022 hanggang 2023 at 2024. Gate ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng impeachment defense team ni VP Duterte, nakapaloob sa others na portion ng SALN ang cash in bank ng Vice Presidente. So now we're just clarifying upon consultation with our client na she disclosed all of those actually. It was just lumped under others or I think various, of those things. Pero ayon kay Representative Redon, hindi pwedeng itago ang malinaw na ari-arian sa likod ng salitang others sa SALN dahil obligasyon itong ideklara ng tama. Dagdag pa nito, hindi pwedeng maging malabo ang deklarasyon, lalo na kung may malaking galaw ng pera sa mga bank account na iniuugnay kina VP Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio. Alam niyo, parang pinagloloko tayo nitong defense panel ng pangalawang Pangulo. Kasi yung pong SALN law mismo, very specific ho yung provisions po ron. Nakalagay ho doon, cash on hand, cash in bank. Hindi ba? So hindi natin maintindihan bakit ho ginawang others bigla. Ito pong mga pera supposedly on hand and in bank ng ating pong pangalawang Pangulo. When in fact, prior to 2019, nagre-report naman ho sila ng cash in bank at cash on hand. So, ano yung nagbago noong 2019 onwards? Samantala, naninindigan naman ang isang House Justice Panel member na walang paglabag sa panuntunan ang ginagawang pagdinig sa mga reklamong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kabilang na ang ginawang pag-uulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa covered transaction at suspicious transactions sa mga bank account na iniuugnay kina VP Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio sa loob ng mahigit 2 dekada. Hamon din ito sa mga kritiko, magsampa ng kaukulang petisyon laban sa proseso. They cannot anytime challenge the proceeding, but insofar as I'm concerned, walang violation. Otherwise, the AMLAC Executive Director himself will not allow. Si House Justice Committee Vice Chairperson at ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, iginiit na hindi maituturing na exception sa Section 2 ng Republic Act No. 1405 o ang batas sa secrecy of bank deposits ang isinasagawang pagdinig ng House Panel sa mga reklamong impeachment laban kay VP Duterte. Batay sa naturang probisyon, may tuturing na confidential in nature ang lahat ng deposito sa mga bangko o banking institution sa bansa at hindi maaaring suriin ni numan, liban na lang sa ilang exception, kabilang na ang impeachment cases. Ayon kay Congressman Garbin, wala pang formal na impeachment case na iniaakyat sa Senado at hindi impeachment court ang House Justice Committee, kaya magsisimula lang anya ang impeachment case kapag naiakyat na ang articles of impeachment sa Senado. Pero ayon kay Representative Chua, hindi naman bank accounts ang iniulat ng AMLAC sa hearing. Yung sa AMLAC, hindi naman bank account ang ipinresenta ng AMLAC. Ang pinresenta ng AMLAC yung kanilang report, yung suspicious transactions na kanilang tinatawag at saka yung tinatawag nilang covered transaction. Hindi po ito mga bank account.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, inihayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na boboto siya kontra sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte oras na maiakyat ito sa plenaryo. Naniniwala rin ang kongresista na sakaling umusad ang articles of impeachment sa Senado, hindi rin ito lulusot. If I vote, definitely I'll vote against. Kahit ano ang pananaw mo, ay masasabi naman hindi magkakaroon ng resulta dahil hindi makakakuha ng sapat na boto sa Senado. Sa April 29 ay naasahang huling pagdinig ng House Justice Committee sa mga aligasyong impeachable offense laban kay VP Duterte. Plano na rin pagbotohan ng komite kung may sapat bang batayan para umusad ang proseso ng impeachment. Sa buwan ng Mayo naman, kung kailan magbabalik sesyon ng Kamara, inaasahang matatalakay sa plenaryo ang anumang rekomendasyon at resolusyon ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Sa pagkatapos ng bail petition hearing ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga akusado sa kasong malversation, inilabas ng prosekusyon ang kanilang huling testigo sa pagdinig na si dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Si Bernardo na anila ang bubuo sa kwento at makapagpapatotoo sa mga aligasyon ng kickback scheme sa DPWH. Ito ang balita ni Evan Alvarez live. Ivan, ano ba ang mga ebidensyang naibahagi ni Bernardo laban sa mga akusado? June, kinumpirma ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo sa harapan ng mga hukom na nag-request si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. ng mga proyekto sa DPWH. Kapalit yan ang 25% na commitment o mas kilala sa tawag na kickback. 500 million pesos umano ang nakuhang commitment ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa pagitan ng mga taong 2024 hanggang 2025. Sa testimonya ng state witness na si Roberto Bernardo, 3 beses nahatira ng kickback money si Revilla na may kabuuang halaga na kalahating bilyong piso. 1 beses noong 2024 na may halagang 125 million, 2 beses naman nitong 2025 na may halagang 250 million at 125 million pesos. Ayon sa kanya, 20 million pesos kada isang bunker's box ang inihatid ng kanyang mga driver sa White House compound nito sa Cavite. Kwento pa ni Bernardo, noong 2024, kasama siya sa pag-deliver ng 125 million pesos na kickback na nakalagay sa 6 na box at isang paper bag. Personal ulit siyang naghatid noong March 2025 ng panibagong 125 million pesos habang hindi naman niya umano personal na nasaksihan ang pagde-deliver ng 250 million pesos. Ang perang ito ay ang nalikom na commitment o kickback para kay Revilla kapalit ng mga nirequest nitong proyekto sa Bulacan. Nanggaling ito sa advance payment ng mga kontraktor na nanalo sa bidding ng mga proyekto. Pagkatapos ay kokolektahin ng Bulacan Regional Director na si Henry Alcantara at saka ipapasa kay Undersecretary Bernardo. Samantala, kinumpirma rin sa korte na si resigned DPWH Secretary Manuel Bonoan ang nagbigay ng 1.5 billion pesos na alokasyon para sa mga endorsed project ni Revilla para sa taong 2025 matapos maaprubahan sa General Appropriations Act o GAA. Nakiusap umano si Revilla kay Bernardo na i-follow up kay Secretary Bonoan ang mga inendorso nitong proyekto. Ayon kay Bernardo, matagal ng kalakaran sa DPWH ang pagbibigay ng 20 hanggang 30% commitment sa mga proponent na mambabatas. Sa kaso ni Revilla, 25% ang hiningi nito para sa kanya. Samantala, sa umpisa pa lamang ng paggulong ng kaso, pinanindigan na ng kampo ni Revilla na wala itong kinalaman sa anumang aligasyong idinidiin rito. Bago tumestigo si Bernardo, nagbigay ng maikling pahayag si Revilla. Lalabas na yung natotohanan.
Si Bernardo na ang huling testigo ng prosekusyon para sa pagtatapos ng bail petition hearing ng mga akusado. June, sa kabila ng mga ibinahaging testimonya ni Bernardo sa harapan ng korte, iginiit nito na wala siyang kinalaman sa nangyaring nakawan at hindi umano siya ang mastermind dito sa nililitis na 92.8 million pesos na umano'y Ghost Flood Control Project sa Bandi, Bulacan. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Evan Alvarez. Matapos pagtibayin ng International Criminal Court o ICC ang jurisdiction nito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kumpirmahin ang mga sakdal laban sa dating Pangulo, inaabangan na ng publiko ang susunod na mga hakbang kaugnay ng gagawing formal na paglilitis na tatagal ng ilang taon ayon sa isang eksperto. Nananatili namang kalmado ang dating Pangulo ayon naman sa kanyang abogado sa gitna ng kumpirmasyon ng ICC sa mga sakdal laban dito. Ito ang balita ni Dante Amento. So the ICC presidency will appoint the trial judges, a panel or a trial chamber who will be conducting a hearing, a trial in the case of former President Rodrigo Duterte. Matapos kumpirmahin ang mga sakdal laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, bubuo ng panel ng 3 bagong hukom o trial chamber na magsasagawa ng mga pagdinig. Ayon sa international law expert na si Attorney Rodel Taton, ang International Criminal Court o ICC trial chamber ay magsasagawa ng mga status conference kasama ang iba't ibang partido. Dito itatakda ang petsa ng pagsisimula ng trial at pagtibayin ang mga pamamaraang susundin para sa isang mabilis at patas na proseso. So after this chamber is constituted, the chamber will hold status conferences, confer with the parties and the participants in order to set the date of the commencement of trial and of course to adopt the procedures and to facilitate the fair and expeditious conduct of the proceedings. Layunin ng yugtong ito na matukoy kung ang dating Pangulo ay guilty beyond reasonable doubt sa mga paratang laban sa kanya. Ayon sa eksperto, sa ilalim ng Article 63 ng Rome Statute, obligadong dumalo ng personal si former President Duterte sa kanyang paglilitis. Bagamat may mga usapin tungkol sa kanyang kalusugan, nagpasya na ang korte na siya ay fit to proceed to trial o nasa tamang kondisyon para litisin. It provides there that he must be present, and of course there may be other procedures there that would require his participation. Take note that this trial is a public trial, and of course we are expecting a fair and impartial hearing of this case. So he must be confronted by the accusations against him and even confront the witnesses here, in the ICC. Inaasahang hindi magiging mabilis ang proseso. Ang paghahanda para sa trial ay maaaring tumagal ng 1 hanggang 3 buwan bago ang formal na pagbubukas nito. Ang presentasyon ng mga ebidensya at testimonya mula sa mahigit 500 mga biktima at maraming saksi ay maaaring umabot ng 1 hanggang 2 taon. Pagkatapos ng constitution of the trial chamber, so sabihin natin mga 1 to 3 months yun until June, July, let's say summer of in Europe. So the trial opening, which is more or less siguro, sabihin natin 2 weeks, 3 weeks to 1 month, kung saan ang prosecution maglalatag ng kanyang mga charges. Pagkatapos ng mga closing statement, ang mga hukom ay bibigyan ng 6 hanggang 12 buwan para pag-aralan ang hatol. Kung magkakaroon ng sentensya, maaari pa itong iakyat sa appeals chamber na posibleng tumagal muli ng 1 hanggang 2 taon. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Duterte, hindi pa niya muling nakita ng personal ang dating presidente matapos ang desisyon ng ICC. Ngunit kinausap niya ito sa telepono upang ipaalam ang desisyon ng hukuman. Ayon kay Kaufman, nanatiling stoical o kalmado ang dating Pangulo sa kabila ng balita. As I said yesterday, he's stoical. We didn't build up his hopes either about this decision or about the jurisdiction decision yesterday. He did ask me, what's the evidence? As I said at the confirmation hearing, what's the evidence to show
that they actually committed these murders which they say I committed. Mariing binatikos ni Kaufman ang naging desisyon ng ICC judges. Bagamat nagkaroon ng mahabang pagtatalo tungkol sa mga detalye ng ebidensya, wala umanong kahit isang peraso ng ebidensya ang binanggit sa mga footnote ng desisyon upang bigyang katwiran ang pagpapatuloy ng kaso. Iginiit ni Kaufman na ang kaso ng prosekusyon ay nakasandig lamang sa testimonya ng vicious criminal witnesses na plano nilang patunayang nagsisinungaling sa oras ng cross-examination. The Chamber considers it appropriate to adopt a flexible approach in respect to the details of the charges brought against Mr. Duterte, such as timing, location, and names of victims and some of the charged incidents listed in the DCC. My goodness, what are we facing at trial? Hindi rin umaasa ng tulong ang kampo ni FPRRD mula sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Anya tumutulong pa nga ang kasalukuyang administrasyon sa prosekusyon. Been helping the prosecution right from before the time that the former president was surrendered to the court, but it's not going to help Mr. Duterte. Ang kampo ng mga biktima ng war on drugs ay ikinatuwa ang ICC decision at inaasahan nila ang paglilitis. Tama lang din anya ang kanilang ginawang paghahain ng kaso sa ICC. Tiniyak naman ng ICC na magiging patas ang kanilang paglilitis sa kaso ng dating pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. The case will be transferred to a trial chamber composed of 3 different judges who will decide on the next steps leading up to the trial. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims. Sa ngayon, ang kaso ay opisyal nang nakapangalan kay dating Pangulong Duterte sa halip na situation in the Philippines lamang. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang magkahiwalay na insidente ang tinugunan ng UNTV News and Rescue kamakailan. Isang basketball player ang dinala sa ospital matapos magtamo ng pinsala sa gitna ng mainit na laro sa Paco Arena sa Maynila. At isang senior citizen na stroke patient ang kinailangan dalhin din sa ospital sa Cabanatuan City. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Sa Maynila, napahinto ang aksyon sa loob ng basketball court ng Paco Arena matapos biglang mapaupo at dumaing ng sakit ang isang 33 anyo sa basketballista sa gitna ng laro. Ang nangyari po kasi nun is from half court, offensive team na sila eh. From half court, tumatawid si Sir. Mabilis yung takbo niya. Then, nung malapit na siya sa half court, nagdahan-dahan na yung kanyang pagtakbo. And noon, paglagpas nga lang ng bahagya, ay nagpaika-ika na yung kanyang lakad at bigla siyang napaupo. At hawak-hawak na yung kanyang kanang paa. Nung pagkakataon naman po na yun, inoobserbahan ko na si Sir. Kasi nakita ko na ang bilis ng pacing niya, bigla siyang nagbagal. Kaya sabi ko may something wrong. Kaya tumakbo agad ako nung nakita ko na paupo na si Sir. Dahil naka-standby bilang official medic sa lugar, agad na rumisponde ang UNTV News and Rescue Team. Inassess ng team ang pasyente at ang natamong injury nito. Namamanhid ang kanang bahagi ng paa at hindi ito makatayo. Dinala namin si Sir doon sa side court at nagkaroon kami doon ng assessment. Agad nilagyan ng splint ang binti ng manlalaro bilang paunang lunas para hindi lumala ang pinsala nito. Habang ongoing yung aming pag-assess sa kanya, dahan-dahan na nagre-radiate na yung pain. Wala nga doon yung sa binti, ankle hanggang doon sa kanyang talampakan na napakasakit. Matapos mabigyan ng paunang lunas, isinakay na ang manlalaro sa rescue vehicle. Patuloy pa rin ang team sa pagbantay sa vital signs ng player. Sir, nararamdaman niyo po ito? Nararamdaman niyo na? Medyo. Kanina wala. Kanina wala. Yung pain tol. Yung pain sir, 1 to 10. Ngayon may pain na. Ngayon may pain na. Dinala ang manlalaro sa Manila Medical Center, Paco, Manila upang mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. Sa Cabanatuan City, agad na nagtungo ang rescue team sa Olympia Village, Barangay Magsaysay Norte matapos matanggap ang tawag mula sa anak ng isang senior citizen. Dinatnan ng team ang 73 anyo sa pasyente na nakahiga at may nakakabit na nasogastric tube o NGT.
Ilang taon po si tatay? 63. 63. So, yan po, pwede pong konting kwento lang bago yung nangyari, bago naging ganito yung sitwasyon ni tatay. Paano ba nangyari? Yun po, galing siya sa hospital na nagpalista. Pagdating, iba na yung tsura niya. Sabi ko, paano ka ba? Sabi ko, nahihilo. Sabi ko, nahihilo na. Tapos, sabi niya, pag 18 ka, alis na raw. Iba na talaga itsura niya nung kumakain na siya. Sumailalim na rin umano sa operasyon sa ulo nitong nakaraang buwan ng pasyente, bunsod ng kanyang pagka-stroke. Naging maingat ang team sa pag-asiste dahil sa maselang kalagayan ng pasyente. Pero yung po niya, yung naging operation po sa kanya, okay naman na po yung kumbaga yung status. Natanggal na po yung damunta, bro. Po, sinifistan ulit mo yung konti daw. Kaya naman siya. Makukuha na sa lagnat siya. Siya para sa makukuha lang ng Habang nasa biyahe, patuloy na binabantayan ng timang vital signs ang pasyente upang matiyak na stable ang kanyang kondisyon. Ligtas namang naihatid ang pasyente sa Good Samaritan Hospital. Matapos ang kanyang medical check-up, ay maayos din itong naiuwi sa kanilang tahanan. Yung ganyan relax kayo, relax. Nakaka-relax ka ba o nahihirapan ka sa ganyan? Okay daw. Okay daw? Okay po sa inyo yung ganyan? Okay daw. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaari makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang tumulak patungo sa bansang Japan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa susunod na buwan. Ayon sa anunsyo ng Malacanang, 4 na araw na mananatili doon ang first couple mula May 26 hanggang May 29. Ang nasabing pagbisita ay kasunod ng imbitasyon ng gobyerno ng Japan sa pangunguna ni na Emperor Naruhito at Empress Masako. Magkakaroon din ng bilateral meeting ang Pangulo kay Prime Minister Takaichi Sanae, kasunod ang pakikipagpulong sa Japanese business leaders at sa Filipino community sa Japan. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga ng pagbibigay ng direktang tulong ng national government sa mga lokal na pamahalaan sa gitna ng nangyayaring krisis ngayon sa gitnang silangan. Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy ang pagpapatupad ng mga programa sa direktang kapakinabangan ng mga apektadong sektor kasabay ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ito ang balita ni Nelbar Buhok. Sabi ko naman sa ating mga economic manager, wala naman tayong magagawa doon sa langis. Dahil wala naman tayong sarili natin. Meron tayong konting gas, pero kakaunti lang. Kaya umaasa tayo sa presyuhan sa ibang bansa. Ngunit, ang maaari nating tulungan ay ang presyuhan ng pagkain. Personal na pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang libreng pamamahagi ng bigas sa formal na paglulunsad ng Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang program ng gobyerno sa Batangas City kanina. Kabilang sa mga nakinabang sa programa ang mga magsasaka, mangingisda at mga guro mula sa pampubliko at pribadong sektor at iba pang sektor na nangangailangan ng ayuda kaugnay ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kasabay nito ay pinagkaloob rin ng tig 200,000 pesos na tulong pinansyal sa mahigit 1,000 barangay ng Batangas. Mula sa pondong ito, 100,000 pesos ay ilalaan para sa 5 presidential scholars sa bawat barangay. Lahat ng ito ay pinatutupad sa ilalim ng ibinibigay na Local Government Support Fund o LGSF ng pamahalaan. Nilinaw ni Executive Secretary Ralph Recto na ang programa ay ipatutupad sa buong bansa, hindi lamang sa kanyang hometown. What we are doing here today is not a Batangas-only story. This is not a hometown accommodation. This is not a regional favor. This is a national commitment.
Binigyan diin ng Pangulo ang halaga ng direktang tulong ng national government sa mga lokal na pamahalaan sa gitna ng hamon na kinakaharap ngayon ng bansa dahil sa umiiral na krisis sa gitnang silangan. Mahalagaan niya ang papel ng LGU sa pagpapatupad ng mga mahalagang programa ng pamahalaan. Lagi ko pong sinasabi, kahit napakaganda ng mga programa, ng proyekto ng national government, kung hindi po sisipagan, kung hindi po gagawin ng magandang trabaho ng ating mga local government, ang taong bayan wala naman pong mararamdaman. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang pagpapatupad ng mga proyektong direktang mapapakinabangan ng mamamayan. Kaya naman isusulong-anan niya ang dagdag na pondo para sa mga programa na ito ng gobyerno. Pagbutihan ninyo itong ginagawa natin mga programang ito. Pag maganda ang maging resulta nito, asahan ninyo sa susunod na budget, lalakihan pa namin ang pondo para dito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakukulangan at nababagala ng isang farmers group sa tulong ng pamahalaan para sa sektor ng agrikultura. Sa gitna ito ng nararanasang pressure at banta ng pagbagsak ng produksyon ng palay sa bansa. Plano naman ng Department of Agriculture na magtayo ng sariling planta ng abono sa bansa. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Tapos pagdating naman sa ayuda sa pagtaas ng presyo ng diesel at saka o gasolina. So parang ina-announce pa lang yung di ba 2,325 pesos per rice farmer, corn at saka tubo. Pero hindi pa lahat ng mga farmers dito ay qualified. Mabuti pa jeepney driver sa Manila, nakaka 5,000 piso. So napakaliit at saka medyo huli ang galaw ng ating pamahalaan. Kulang na, huli pa. Ito ang puna ng ilang grupo ng magsasaka sa mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng oil crisis sa agrikultura. Ayon sa Federation of Free Farmers o FFF, dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng abono, napipilitan ang mga magsasaka na bawasan ang kanilang produksyon na direktang nakakaapekto sa ani. Bagamat may nabanggit na 50 million na pondo para sa biofertilizer, hindi pa rin umano ito ganap na nailalatag. Bukod dito, lalo pa nilang tumitindi ang pressure bunsod ng nalalapit na taniman ngayong Mayo at Hunyo at wala pa ring mabilis na intervention mula sa gobyerno. Pag nagmahal ng abono, siyempre kung ikaw yung magsasaka, either papawasan mo yung produksyon kasi kulang ang sustansya ng lupa kasi kulang ng abono so wala kami nakikitang maliwanag na programa except ina-announce ng government natin itutulak yung biofertilizer program pero hanggang ngayon pinag-uusapan pa ang taniman na next month na Mayo, May and June. Aminado naman ng Department of Agriculture na mayroong matinding pressure sa sektor ng agrikultura at posibleng maapektuhan ang productivity sa palay ngayong cropping at harvest season, bunsod na mataas na presyo ng abono, krisis sa petrolyo at epekto ng El Nino. So kailangan ito i-address namin separately and jointly para kung hindi man mabawasan yung epekto doon sa ating production come harvest season ng September, October, ay at least ma-maintain. Pero talagang merong talagang pressure na magkaroon ng problema sa productivity. Kaya naman bunsod ng nagiging suliranin ngayon sa abono, planong pag-aralan ng ahensya ang pagtatayo ng sariling fertilizer plant sa bansa. Ginagawa namin ngayon through ASIC Arnel na kukuha ng funding for study grant. If we're going to already finish the study by August or September, then we can break ground by maybe November, December, and by 2027, we'll be able to put up the plant. And before the ending of the 2027, we will have our own urea fertilizer plant. Bukod dito, kamakailan ay tiniyak ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na on track ang completion ng solar irrigation projects na inaasahang magpapalakas sa supply ng tubig sa mga sakahan. Subalit sa gitna ng mga inilatag na intervention, duda naman ng ilang grupo na agad na mararamdaman ito ng magsasaka dahil sasailalim pa nila ito sa masusing pag-aaral, nagugugulan ng panahon at budget sa hinaharap. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hindi nakatuon sa digmaan kundi pagpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Ito ang paglilinaw ng Department of National Defense upang pabulaanan ang lumulutang na issue na may kinalaman umano sa gyera, ang itatayong AI Hub sa Pampanga. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. It is definitely not a war-driven imposition. It is a resilience imposition. Mariing pinabulaanan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga pahayag na ang Paxilica na planong itayo sa New Clark City sa Tarlac ay nakatuon sa digmaan. Aniya, hindi ito war-driven imposition kundi isang hakbang para palakasin ang industriya ng semiconductor sa bansa, pati na ang teknolohiya at ekonomiya. It is a manufacturing and high technology endeavor. So, kung saan na nakukuha yung ideya na war-driven imposition, kalokohan yun. It is actually resilience. Kaya may gera kaya hindi, naninikip ang supply ng mga kinakailangan natin. It is an effort to join the manufacturing cycle na matagal na nating gina-jumpstart dito na hindi yung long term hindi natutuloy. Ayon sa kalihim, layunin ng proyekto na maisama ang Pilipinas sa global manufacturing cycle, lalo na sa high technology industries, upang hindi laging umaasa sa pag-angkat ng produkto. Dagdag pa niya, mahalaga ito para sa industrialisasyon at pagpapalakas ng supply ng mga kailangan ng bansa. Number 1, values. Number 2, for resilience ng ating bansa, kita at industrialization na matagal na tayong ayaw tulungan ng China dahil binebentahan tayo ng murang-murang mga goods na segunda klase. Binigyang diin din ni Teodoro na mayaman ang Pilipinas sa likas na yaman tulad ng mga mineral na mahalaga sa teknolohiya. Ngunit kadalasan ay nai-export lamang at hindi napapakinabangan sa loob ng bansa. Aniya, may mga proyekto na sana para dito pero hindi natutuloy dahil sa pagtutol ng ilang grupo. Dahil may mga environmentalist na hindi naman makasiyensya, kaya umiiral ang mga small-scale mining dahil tinututulan ang responsible mining. Dito sa mga to, huwag na silang tumira sa bahay na may semento. Dahil mina yun isemento. Huwag silang magpailaw sa kanilang bahay. Kuryente. Galing din yun sa maalambre. Galing din yan sa lupa. Samantala, hindi rin kinumpirma ng kalihim ang mga ulat na posibleng pairali ng US common law o magkaroon ng diplomatic immunity sa proyekto. Aniya, wala pa namang pinal na kasunduan at patuloy pa ito sa pag-aaral. I can't confirm those. The proof of the pudding is in the eating. Tignan natin kung ano talagang lalabas. As far as I know, wala pa naman firm documents ito. It's just an expression of interest only. And the country still have to thresh it out. So it's once again putting the cart before the horse. Batay sa mga ulat, planong magtayo ng mahigit 1,600 ektaryang industrial zone sa Luzon Economic Corridor na magiging sentro ng makabagong manufacturing at technology. Bahagi ito ng Paxilica, isang samahan ng mga bansa na nagtutulungan para sa AI at supply chain security, kung saan pang-13 bansa ang Pilipinas na sumali at inaasahang madaragdagan pa ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ang special payout ng fuel subsidy para sa mga taxi driver sa ilang lugar sa bansa. Ayon sa Department of Transportation, mula electronic transfer ay pinili nilang gawing face-to-face ang pamamahagi nito dahil sa nararanasang problema sa verifikasyon na may-ari ng e-wallet account. Dahil dito, walang nagawa ang mga tsuper kundi magtiis ng init at mahabang pila, makakuha lang ng ayuda. Ito ang balita ni Benedict Samson. Actually naman, we're going to have like a special payout. Mas lalo na dun sa mga tsuper natin na hindi pa nabibigyan ng ayuda at dun sa fuel subsidy natin.
Kaysa tumagal ang paghihintay ng payout, ay pinili na muna ng Department of Transportation na gawing pisikal ang pamamahagi ng fuel subsidy ngayong araw. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, bunso dito ng naranasang problema sa verification ng mga e-wallet company. May mga, based on the report, GCash and e-wallet po yung una namin ginawa, pero may mga drivers po natin at saka yung mismong e-wallet companies, no, they're having a hard time verifying po yung if this is the same e-wallet account po. So might as well, sabi namin, para hindi na mag-antay yung mga chuper and operator, we'll do a special payout na lang. Dagdag pa ng kalihim, sisikapin nila katuwang ang LTFRB na mapalakas ang digitalization sa departamento upang maging mabilis ang proseso ng verifikasyon at maiwasan na rin ang korupsyon. More digitalization. Nagkakaroon ng problema because of human intervention. Eh, kapag mayroong human intervention, no, that is prone to corruption. Simple as that. Eh, alam naman natin ang nangyari dito. Again, that's why nagka-problema tayo kasi nga walang digitalization ng LTFRB. Ayon naman kay LTFRB Chairman Bicor Mendoza II, sa ngayon ay wala pa silang opisyal na master list ng mga taxi driver dahil na rin sa wala pang isinusumite ang ilang taxi operators. Itong preliminary namin, talaga, inaasa lang namin sa mga operator, bigyan kami ng listahan. Ang problema, gaya na na-experience natin sa AIX, yung listahan ng operator, hindi kompleto. Diba? Kaya gusto natin kompletong listahan ng mga driver nyo. Samantala, ngayong unang araw ng special payout ng fuel subsidy, naging mahaba ang pila ng mga driver at operator. Alas 6 pa lang ng umaga ay nakapila na ang 71 years old na taxi driver na si Glicerio Veron. Aniya, dapat ay meron sanang itinilagang priority lane para sa tulad niyang senior citizen. Sana, pag-isip, kagaya na ang tagal na itong yung ayuda na ito. Sana naisip na nila nitong yung nangyayari sa mga truck, tricycle, mga TNBS, mga joyride na ganyan, alam na nilang gagawin. Napag-isipan na nila na pagdating dito, okay, yung cash na ibigay sa land bank, yung pera, o sa GCash, bigay. Para at least hindi na napupuntahan dito, hindi nagkakagulong ganyan, mainit. Tapos nasasayang oras mo sa pagpunta rito. Pag dumating ka dyan, daw silang hindi alam kung may senior bang pila, wala. Malaking bagay naman para sa taxi driver na si Juni Labora ang natanggap na subsidiya, lalo na at matinding pagtitipid na rin ang ginawa niya dahil sa sobrang taas ng presyo sa kada litro ng gasolina. Pwede natin i-adjust yung sarili. Halimbawa, kumakain ka ng halagang 300 sa maghapon, i-adjust mo yon. Bawasan mo ng kahit 50 piso para mairaos mo yung maghapon mo. Bukas, muling ipagpapatuloy ang subsidy payout para sa mga taxi operator at driver mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ang ating global correspondent na si Maria Latosa na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Nagkaharap o nahaharap na sa posibleng oversupply ng langis ang Iran dahil sa pagbabawal ng US na makalabas ang mga shipment nito ayon kay US President Donald Trump. Samantala, sakaling hindi pa rin makikipag-usap ang Iran sa kabila ng umiiral na ceasefire, dadaanin nila ito sa puwersa ngunit wala sa listahan ang paggamit ng armas nuklear. Ito ang balita ni Jack De Ocampo. No, we don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. Hindi gagamit ng nuclear weapon ang United States laban sa Iran. Sa pinakahuling pahayag ni US President Donald Trump, sinabi nito na walang sinuman ang pwedeng gumamit ng nuclear weapon sa kanino man. Hindi aniya ito gagawin ng Amerika dahil ito mismo ang winawasak nila sa kapasidad ng Iran.
Sa pahayag niyang ito, pinawi ni Trump ang haka-haka at pangamba kasunod ng nauna niyang salita noong unang bahagi ng Abril na pupulbusin niya ang isang buong sibilisasyon sa paraang hindi na ito makakabangon na ang pinatutukuyan niya ay ang Iran. Aniya, walang pinakamasama pa sa resulta ng paggamit ng nuclear weapon dahil sila man ay maapektuhan nito kaya ganun na lamang ang pagpupursige nilang pigilan ang nuclear program ng Iran. There's nothing worse than a nuclear weapon that takes out one of your cities, going to destroy the Middle East, including Israel. I think there would be nothing worse than having nuclear holocaust in Europe, being under attack by people that have missiles now, but they will reach us at some time, probably the not too distant future unless we stop them now. Kaugnay naman ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, sinabi ni Trump na kailangan ng magdesisyon ng Iran dahil malalagay sa peligro ang kanilang supply ng langis. Aniya, sa dami ng nakatenggang oil shipment, mahihirapan na ang Iran kapag lumobo ang kanilang supply dahil sa kakulangan ng imbakan. You know who's under time pressure? They are. Because if they don't get their oil moving, their whole oil infrastructure is going to explode. You know what that means? Because they have no place to store it. Aniya, nasa 70% na ng kanilang target ang kanilang na-accomplish sa ilalim ng Operation Epic Fury. Sa ngayon, umiiral pa rin ang ceasefire sa US at Iran at batay sa huling pahayag ni Trump, wala itong itinakdang deadline ngunit inaasahan niyang magdedesisyon ang Iran sa kanilang mga posisyon sa lalong madaling panahon. They want to make a deal. We have been speaking to them, but they don't even know who's leading the country. They're in turmoil. They're in turmoil. So we thought we'd give them a little chance to get some of their turmoil resolved. And if they don't want to make a deal, then I'll finish it up militarily with the other 25% of the targets. Jack De Ocampo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Nagkaharap na sa White House sa Amerika ang mga kinatawan ng Israel at Lebanon sa pamamagitan ng mga opisyal ng Amerika. Kasama ni US President Donald Trump, sina Vice President J.D. Vance, Secretary of State Mark Rubio at mga ambasador ng US sa Israel at Lebanon para pagharapin ang magkabilang panig. Positibo naman ang kinalabasan ng pulong ayon kay Trump. Napagkasunduan ng Lebanon at Israel na i-extend ang ceasefire ng 3 linggo pa. Umaasa naman si Trump na sa susunod na mga pag-uusap ay mismong sina Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na at Lebanese President Joseph Aoun na ang magkakasama nila sa pagpupulong. Ang makasaysayang paghaharap ng Israel at Lebanon sa isang tigil putukan ay kauna-unahan matapos ang mahigit 4 na dekadang hidwaan. Nilinaw ni Indonesian Foreign Minister Sugiono na hindi sila maaaring magpataw ng levy o toll sa Strait of Malacca. Sa isang panayam, sinabi ng opisyal na dapat irespeto ang international law lalo na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na pumoprotekta sa Malacca Strait. Anya pa, suportado ng Indonesia ang freedom of navigation ng mga bansa sa lahat ng international shipping lane. Ang pahayag ni Sugiono ay nasunod ng mungkahi ng Indonesian Finance Minister na buwis sa Malacca Strait gaya ng ginagawa ng Iran sa Strait of Hormuz. Sa isang pahayag, sinabi ni Malaysian Transport Minister Loke Sheo Fook na naninindigan sila sa freedom of transit sa nasabing strait. Habang si Singapore Foreign Minister Vivian Balakrishnan naman ay hindi susuportahan ang anumang tangkang pagbabayad o toll sa Strait of Malacca. Nagpadala ang Japanese government ng isang team ng disaster relief experts upang umalalay sa ginagawang pagresponde sa sunog sa Navotas landfill. Ayon sa Japan International Cooperation Agency o JICA, 6 na eksperto ang kanilang ipinadala upang magsagawa ng technical assessment at maging gabay ng mga otoridad sa kasalukuyang sitwasyon sa landfill. Sumiklab ang sunog sa pasilidad noong April 10 at 2 linggo nang nagpapatuloy ang pagkalat ng apoy.
Ayon sa JICA, ang nasabing Disaster Relief Response Team ay sa kahilingan ng pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nagsimula na ngayong araw ang serye ng orientation sa mga school heads ng mga pampublikong paaralan kaugnay ng mga pagbabago sa darating na school year 2026 to 2027. Ayon sa Department of Education, layon nito na matiyak na nakahanda sila sa pamamahala at pagpapatupad ng mga bagong academic protocol. Magsasagawa naman ng malawakang orientation ng DepEd sa mga guro at iba pang school heads mula May 2 hanggang May 15 bago ang pasukan sa Hunyo. Magkakaloob ng nasa 660 na land titles ang Department of Environment and Natural Resources o DNR sa mga pampublikong paaralan sa bansa ngayong taon. Ibig sabihin magkakaroon na ng permanenteng ownership ang lupang kinatitirikan ng mga educational institutions na sakop ng programa. Ayon kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, titiyakin nitong hindi na magkakaroon ng pagkatalo o ownership challenge sa lupa ng mga eskwelahan. Papayagan na ng pamunuan ng LRT2 ang libreng parking sa Santolan Station para sa mga pasahero na nagnanais mag-iwan ng kanilang sasakyan ayon sa Department of Transportation. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan na gamitin ng publiko ang pampublikong transportasyon kaugnay ng krisis sa Middle East. Bukas ito mula alas 4 ng umaga hanggang alas 11:30 ng tanghali. Paalala ng LRT2 management, bawal ang overnight parking at ipatutupad ang first come, first serve basis. Nilino naman ng LRT2 na hindi ito mananagot sa anumang pagkawala, pagnanakaw o pagkasira sa sasakyan o ari-arian ng sinumang paparada. Naghain na ng reklamo ang National Bureau of Investigation laban sa may-ari ng isang KTV bar na ni-raid ng mga otoridad noong April 21 sa Pasig City. Reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act ang inihain laban sa mga naarestong individual. Ayon sa NBI, nagsagawa sila ng entrapment at rescue operation sa naturang bar dahil sa natanggap na impormasyon ng trafficking in person sa lugar. Sa naturang operasyon, nasagip na mga operatiba ang nasa 54 na babae na biktima umano ng sexual exploitation. Lumabas din sa investigasyon na pagmamay-ari umano ang bar ng isang Julie Defensor, asawa ni dating Congressman Mike Defensor. Sa pahayag naman ni Julie Defensor, itinanggi nito na mayroon silang kaugnayan sa ni-raid na KTV bar. Umabot na sa halos 150,000 individual ang nahuli ng mga pulis sa patuloy na pagpapatupad ng Safer Cities Initiative sa Metro Manila. Sa mga nahuli, pinakamataas pa rin ang bilang ng mga umiinom ng alak at naninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Makikita po natin ang patuloy na mataas na compliance ng ating mga kababayan sa Metro Manila sa patuloy ng pagbaba ng apprehension o cases na naitatala natin sa araw-araw. Umakyat na sa halos 150,000 ang nahuli at nasita ng mga pulis sa mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa sa Metro Manila. Ito'y sa loob ng 18 araw simula noong April 6 na ipinatupad ito. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Southern Police District ang may pinakamarami na nahuli na nasa halos 50,000. Sinundan ito ng Northern Police District na nasa mahigit 30,000. Ang Quezon City Police District na nasa halos 30,000 din. Sinundan ang Manila Police District na nasa mahigit sa 21,000 at ang Eastern Police District na nasa mahigit 20,000. Dalawang klase po ang nakikita na assessment ng Directorate for Operations. Ito po ay masigasig na pagpapatupad ng ating mga pulis sa Southern Police District
at sa laki din po ng area na sasakop ng nasabi po na district po ng PNP. Sa mga nahuli, ang paninigarilyo at pag-iinom sa pampublikong lugar ang nangunguna pa rin sa mga paglabag. Sinundan ito ng mga lumalabag sa curfew hours. Pangatlo ang nahuhuli na walang pang-itaas na damit, habang pinakakokonti naman ang nahuli na nagvi-video kay lampas alas 10 ng gabi. Nasa mahigit 78,000 naman ang nahuli sa ibang paglabag. Wala naman daw naitala ang PNP na nagreklamo, gaya ng nangyari sa Mandaluyong City. Pero malinaw po ang instruction ng PNP kay General Abirin ng NCRPO na pairalin yung common sense sa pagitan ng pagpapatupad ng shirtless ordinance. Sapagkat sinasabi nga po, hanggat hindi pa ho malinaw na nare-resolve kung ano ba talaga ang specific definition ng public places, sabi po ng PNP kay RD na ipatupad yung common sense sa pagpapatupad ng nasabing shirtless ordinance. Sa kabuuan, sinabi ni General Tuanyo na pababa na ang trend ng mga nahuhuli sa mga lumalabag sa ordinansa. Ma-attribute po natin to sa tinatawag natin na proactive at preventive approach ng nasabing programa ng ating SILG na si Secretary Remulla at ang ating pong PNP na si General Renartates. Sinasabi nga po na hindi po tayo reactive sa pagpapatupad ng Safer Cities Initiative, meaning po inuunahan na po natin yung pagpigil ng pangyayari ng insidente bago pa man ito mangyari. Pagmamalaki pa ng PNP, bumaba ang mga naitalang krimen sa Metro Manila simula ng mahigpit na ipatupad ang mga ordinansa. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na armado at nakikipaglaban ang napaslang na UP student na si Alaysa Alano sa engkwentro sa mga New People's Army sa Negros Occidental. Ito ang naging tugon ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. sa isang panayam sa media kanina sa Cebu. Ayon sa opisyal, may suot na combat rig si Alano at mayroon din itong armas. Iginit din ng AFP na lehitimo ang kanilang naging operasyon at handa sa anumang investigasyon ng Commission on Human Rights. Ipinag-utos ni United States President Donald Trump sa US Navy na nakaistasyon sa Strait of Hormuz ang shoot and kill order laban sa Iranian vessels na magtatangkang magtanim ng mines o bomba sa Strait of Hormuz. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Nagbaba ng shoot and kill order si US President Donald Trump sa US Navy nitong Huwebes, April 24, oras sa Amerika. Sa kanyang social media post, pinapayagan ng US leader ang US Navy na gumamit ng puwersa kung kinakailangan laban sa mga maliliit na bangka na makikita nitong nagtatanim ng bomba sa Strait of Hormuz. Ang nasabing utos ay upang mapanatiling ligtas ang paglalayag sa nasabing lagusan. Samantala, tinuya naman ni White House spokesperson Caroline Leavitt ang gamit na maliliit na bangka ng Iran sa panghaharang sa malalaking barko. Patunay aniya ito na wala ng naval forces ang Iran. Iran has gone from having the most lethal navy in the Middle East to now acting like a bunch of pirates. They don't have control over the strait. This is piracy that we are seeing on display. And the naval blockade that the United States has imposed continues to be incredibly effective. Ayon sa pagtaya ng mga eksperto, buti ng hanggang 6 na buwan para maalis na lahat ang Iranian mines na nakatanim sa Strait of Hormuz, kaya nag-deploy na ang US ng mines sweeper. Iniulat ng Department of War ang panibagong operasyon ng US forces sa sanctioned vessel na MT Majestic 10 na pinaniniwala ang magdadala ng langis palabas ng Iran at patungong China. Ang China ang pinakamalaking buyer ng Iranian oil. Ayon naman kay Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi, mananatili rin ang kanilang puwersa sa Strait of Hormuz kung i-release ng US ang $11 trillion na halaga ng frozen assets ng Iran.
Ayon kay Trump, ang panghaharang ng US sa mga pantalan ng Iran ay magpapatuloy kasabay ng babala na alinmang barko ng Iran ang magtatangkang lumusot sa kanilang blockade ay mangangahulugan ng potensyal nilang target. Sa ulat ng Central Command, mayroon ng 31 barko ang kanilang pinabalik sa Port of Iran simula ng operasyon ng US blockade sa Strait of Hormuz. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasorpresa ang ilang turista ng aktwal na pumutok ang Santiaguero Volcano sa Guatemala habang inaakyat ang bulkan. Sa viral video ng hiker na si Carlos Rodas, biglang pumutok ang bulkan nang saktong marating niya ang crater. Sa isa pang video, makikita naman ang grupo ni Rodas na halos magpadausdos na sa gilid ng bulkan. Ang pangyayari ay kinumpirma ng Volcano Prevention Office ng National Coordinator for Disaster Reduction Unit ng Guatemala. Ayon sa ahensya, sa kabila ng pagbabawal ng lokal na pamahalaan ay may ilang turista pa ring mapilit na umaakyat sa bulkan na isang active volcano mula pa noong 1922. Wala namang naiulat na nasugatan sa pangyayari. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Dalawang daang wood furniture shops sa bayan ng Loway, Bohol ang pinadalhan ng Notice of Violation ng Department of Environment and Natural Resources o DNR dahil sa kakulangan ng permit. Pakiusap naman ng mga shop owners at ng mismong alkalde ng bayan ng Loway, mabigyan sana ng konsiderasyon ng mga maliliit na shop alang-alang sa kanilang kabuhayan. Ito ang balita ni Kier Simon. During our meeting, notice of violation lang, but we requested the DENR kung sana parang stop lang muna yung enforcement doon. But of course, we will comply. We will comply and they will comply. Hindi naman ibig sabihin na dahil nagkausap na, hindi na ipuso yung pag-comply. Dapat din natin sundin yung batas. Nanganganib na mawalan ng hanap buhay ang halos 200 maliliit na wood furniture shop sa Bohol matapos maglabas ng Notice of Violation ang Department of Environment and Natural Resources. Dahil ito umano sa kakulangan ng mga permit tulad ng Environmental Compliance Certificate o SCC at Wood Processing Plant o WPP permit na kinakailangan sa operasyon ng mga pagawaan ng muebles. Hinaing ng mga maliliit na negosyante na sana'y magkaroon ng category o classification sa pagkuha ng mga permit, lalo na para sa mga backyard furniture makers na may maliliit lamang na operasyon. Ma-lower down yung mga requirements namin kasi ano lang kami, backyard lang yung ano namin. Hindi namin, dapat may kategory sila na dapat yung kukuha ng WPP kasi dapat pangplanta na talaga yan, yung pangmalakihan na talaga. Tulad sa amin na maliit lang, lahat ng mga furnitures, mahirapan pumasa sa kuan. Sa CNC. ECC talaga ang sa mga furniture kaya lalong mahirapan kami kasi kadalasan sa mga furniture makers wala lang, nasa mga bahay-bahay lang. Nanawagan din ang alkalde ng Luway na sana ay mabago o maamyendahan ang mga requirements upang mas maging akma ito sa laki ng operasyon ng mga negosyo. Dahil walang category and classification as to big time or small time, they have to comply as for the moment. So yun yung we are hoping and praying baka ma-amend or mabago yung mga requirements depende sa laki ng shop or yung category nila sana. Idinagdag pa ng alkalde na may pag-uusap na sa DENR upang mabigyan ng konsiderasyon ang mga maliliit na negosyante habang inaayos ang kanilang mga requirements. We have to follow, but for the meantime, at least my understanding na tulungan muna natin yung mga small furniture na makomply yung mga requirements bago nila i-pursue yung paghuli, pag-raid ng mga shops nila. Samantala, patuloy pa rin ang produksyon ng mga muebles sa probinsya gamit ang mga pinahintulutang uri ng kahoy tulad ng mahogany at gimelina. Kier Simon,
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Agad na inaksyonan ng mga kawani ng Department of Social Welfare and Development ang mga aberya sa payout ng ayuda sa mga tsuper ngayong araw. Kung dati ay pinababalik pa ang mga may problema sa pangalan o iba pang detalye sa listahan, agad na itong inaayos para agad ding makuha ng mga tsuper ang hinihintay na benepisyo. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sa akin po, nagparehas po yung middle initial ko pati yung last name ko po. Pumila lang po sa correction at pumila lang po, tapos maya-maya po, okay na po, nakuha po agad yung ano. Malaking tulong po yung nangyari po. Di po katulad dati na di po naayos agad. Naging mabilis at hindi na kailangang magpabalik-balik ngayon ang kumukuha ng payout sa Department of Social Welfare and Development sa Bulacan. Ayon sa tricycle driver na si Jordan Mamaril, kanina naisip niyang hindi siya makakakuha ng ayuda dahil may problema sa kanyang pangalan. Iniisip din niya na matulad siya sa ilang tricycle driver sa Malolos na hindi nagtugma ang pangalan at apelyido sa record ng DSWD at LGUs at pinauwi. Mabuti na lang anya na may correction na rin agad na ginagawa ang DSWD sa venue nang sa gayon ay maayos na agad at hindi na sila magpabalik-balik. Opo, mas maganda po kung ganyang proseso po na na-assist po agad ng mga mali po. Ito po, gagamitin ko po ito. Bibigay ko po sa anak ko po, tsaka sa gasolina po siyempre gagamitin ko, tsaka tulong po sa bahay po. Nagka-problema lang po ako sa junior dahil ang naalisa po ay wala kulang sa last name na junior. So, ang kagandahan po rito, hindi ka na papabalikin. On the spot, maayos mo din po agad. Dito sa Giginto Municipal Athletic Cultural Center, makikita natin yung mga tricycle driver na nakapila sa payout. Ang kagandahan dito, air condition yung lugar na kanilang pinagdadausan. At malaking tulong ito para iwas heat stroke. 150 po pinakamataas ko, 150. Okay naman po dahil aircon naman po yung hindi naman po ganong problema, hindi po sa kalusugan naman po, okay naman po. Hindi po ako nag-alala na may stroke, tsaka yung initan, sumama yung pakiramdam. Ayon naman sa Municipal Health Office ng Giginto na si Edward Jan Mendoza, naghanap sila ng venue na ligtas at magiging komportable ang mga tricycle driver, lalo na ang mga matatanda at may sakit nang matiyak na ligtas sila habang kumukuha sila ng ayuda sa loob ng air-conditioned venue. Pag may PWD may sakit, dinidiretso na po namin doon sa front desk. Binabuti po ng pamahalaang lokal na dito po ganapin sa GMAC. Siyempre para at least po, safe po yung mga tao, safe yung mga staff ng DSWD, at saka po, air condition po yung lugar. Samantala, sa ngayon tuloy-tuloy pa rin ang payout cash assistance ng DSWD sa mga toda ng mga tricycle driver sa 7 probinsya sa Central Luzon. Paalala ng DSWD, gamitin sana ang salapi sa mahalaga at mapapakinabangan ng kanilang pamilya. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong buwan ng Abril, isinusulong na Department of Health ang kahalagahan ng regular na annual check-up para sa lahat ng individual dahil posibleng may malubhan ng karamdaman ang isang tao kahit wala pa itong nararamdamang sintomas. Ayon sa isang eksperto, sa regular na pagpapasuri ay maaaring matuklasan na ang mga tinatawag na silent illnesses na kung hindi agad malalaman ay maaaring mauwi sa komplikasyon o maging banta sa buhay. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Wala kasing pera. Paminsan-minsan lang kasi pag medyo malala lang ako, pag inatake na ako malala, saka lang ako nakakapagpa-check up. Umpisa nung binata ko, hindi pa naman ako nagpapacheck up. Mga 40 years na. Nag-aanap buhay po kasi ako eh. Minsan, pag pinababalik, walang time. Pag may laboratory, hindi ko agad napapagawa. Kasi walang budget. Sa gitna ng paghahanap buhay, madalas na naisasantabi ang sariling kalusugan. Ngunit hindi lahat ng sakit ay may babala dahil may mga karamdamang tahimik na lumulubha.
Kaya naman binibigyang diin ng mga doktor ang kahalagahan ng regular na pagsusuri, hindi lamang kapag may nararamdaman, kundi bilang pag-iingat sa mga posibleng sakit na maaaring hindi pa lumalabas. Madami pong Pilipino hindi nila alam na mataas na po ang presyon po nila and bigla na lang ho nagkakaroon ng stroke o sakit sa puso o inaatake ho sa puso. Mahalaga ang annual physical check-up kasi binibigyan ito ng datos ng mga doktor o baseline, and we always believe that prevention is better than cure. Sa pamamagitan ng isang simple at regular na check-up, maaaring matuklasan ang mga kondisyong hindi agad nakikita o nararamdaman. At ayon sa mga doktor, mas nagiging epektibo ang gamutan kapag ito ay naagapan. Kaya naman ang tanong, kailan ba dapat magpatingin? Sa mga bata, lalo na yung mga newborn, makikita ng mga ating mga kababayan, parati sila nasa ospital kasi nagbabakuna at chine-check up po ng kanilang mga pediatric doctors. Bukod sa pagtukoy ng mga posibleng sakit, nagiging gabay din ang regular na check-up sa pag-aayos ng pamumuhay mula sa nutrisyon, paggalaw hanggang sa pangangalaga sa sarili. Sa huli, hindi lamang medikal na pagsusuri ang mahalaga, kundi ang mga desisyong ginagawa araw-araw na may direktang epekto sa pangkalahatang kalusugan. Mahalaga po ang lifestyle o yung pamumuhay ng malusog at mapayapa. Not only our physical health but also our mental health po. Sabi niyo nga sa stress management, importante din po siya sa ating kalusugan. Kasi po, ang genetics, wala na po tayong magagawa doon eh. Namana na natin yun sa magulang po natin. Pero ang lifestyle po natin, yun po ang magpapabago o magpapadelay kung ano man sakit ang namana po natin. Kung mag-healthy lifestyle po tayo, may iwasan po natin yung mga sakit na stress na dumadating sa ating buhay. Maganda po siyang i-maintain. Kaya naman huwag ipagwalang bahala ang annual check-up dahil hindi lang ito para sa iyong sarili, kundi para rin sa kapakanan ng iyong pamilya. Tandaan, early detection is a smart move. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po. Oy, proud moment para sa mga Pilipino dahil 2 chicken dishes po ang pasok sa top 50 best chicken dishes sa buong mundo. Anong lutong manok kaya yan? Alamin natin. Ayon sa Taste Atlas, isang international food database na nangongolekta ng ratings mula sa diners at experts, pasok sa listahan ng paborito nating ulam. Ang una, ang chicken inasal, number 3 sa top 50. Nagmula sa Western Visayas, lalo na sa Bacolod na tinatawag na chicken inasal, capital of the Philippines. Marinated ito sa suka, kalamansi, tanglad, bawang at luya, kaya may unique na asim at aroma. Habang iniihaw, pinapahiran ito ng annatto oil o atsuete na nagbibigay ng kulay na orange, gold at distinct na lasa. Karaniwan itong sinasamahan ng garlic rice, chicken oil at spiced vinegar. Noong 2022, idineklara ng Bacolod City ang inasal bilang cultural heritage dish. Pang number 40 naman ang chicken adobo. Ang chicken adobo ay isa sa pinakakilalang pagkain ng Pilipinas at madalas tinatawag na unofficial national dish. Ang pagluluto nito ay may roots pa bago dumating ang mga Kastila kung saan ginagamit ang suka bilang natural preservative. Luto ito sa toyo, suka, bawang, paminta, dahon ng laurel. Pinapakuluan hanggang lumambot ang karne at maging malasa ang sabaw. Sa listahan ng Taste Atlas, ang ranking ay base sa ratings ng pagkain mula sa iba't ibang bansa. Kaya nagpapakita ito kung paano tinatanggap ang lasa natin globally. At kahit number 1 ang Korean fried chicken, ang mahalaga 2 Pinoy dish ang nasa top 50. Sa madaling salita, hindi lang tayo basta kumakain. May sarili tayong identity sa global food scene. Ikaw, ano ang pipiliin mo? Inasal o adobo? Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.
Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Benedict Fernandez, Roy Arriesgado at Maylene Encarnacion. Gay din kay Pedro Lazara Jr., Ramon Ramas at Alexander Lumantap. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit 27:1 na nagsasabi, "Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak?" At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.